In our gospel yesterday, Jesus responds to challenge the scribes and the Pharisees by reframing the boundaries of clean and unclean. Today, in our gospel, Jesus was approached by a Canaanite woman, falls under the category of the one who is unclean. At ang unang bati ng babae kay Jesus, sabi niya, "Have mercy on me, Lord, Son of David." Ang pagkakakilala ng babae kay Jesus bilang anak ni David ay talaga naman napaka-remarkable dahil kahit ang kanyang mga disipulo ay hindi kaagad siya nakilala na siya ang tunay na Misaya. So makikita natin kaagad na alam ng babae na si Jesus ang Mesiyas. Sa puso niya nandoon ang pananampalataya na si Jesus ang makakatulong sa kanyang anak na may sakit. Ang siyang lamang sagot sa kanilang pinagdadaanan. Yung response ni Jesus sa babae ay medyo confusing. Una, hindi niya ito sinagot, pero kahit sinasabihan siya ng kanyang mga disipulo na palisin ang babae, hindi niya ginawa. Kung mapapansin nyo na sumagot lamang si Jesus sa babae nung paulit-ulit nang isinisigaw ng babae ng pagmamakaawa na kailangan niya ng tulong. So, 2 beses ipinaliwanag ni Jesus ang kanyang misyon. Ang misyon niya is to go to the world, to the lost sheep of the house of Israel. Ay para lamang sa mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel. Lagi natin nababasa ng focus ni Jesus ay yung mga nawawalang tupa ng Israel. Kung isipin natin mabuti, maaaring ang napakalaki ang pangangailangan ng mga taga-Israel. Maaaring katulad ng sitwasyon natin ngayon, marami din ang nangangailangan baguhin sa loob at labas ng ating simbahan. Marami ang may sakit, nangangailangan ng comfort, nangangailangan ng atensyon. Pero makikita natin, Jesus' refusal to listen to His disciples gave hope to the woman. Ang nangyari, lumuhod itong Canaanite woman sa paanan ni Jesus. Kneeling is good. Because kneeling symbolizes surrender, submission, honor, and reverence. Sa pagluhod ng babae, sinasabi niya kay Jesus na ibinibigay niya ang lahat ng kanyang tiwala. Lahat ng nasa kanyang puso ng pananampalatayang buong buo. Minsan sa ating buhay, marami po tayong pinagdadaanan. Makikita natin parang wala nang pag-asa, wala nang nangyayari. Pero sana, itong araw na ito, habang tayo'y nagbulay-bulay, ay maintindihan natin. Minsan, kailangan nating lumuhod sa Diyos. Napakaganda nga ng ginagawa ng mga mananampalataya katulad natin. Dahil nagkakaroon tayo ng time para lumuhod sa Diyos. Para idulog sa Diyos ang mga pangangailangan natin sa buhay. Katulad ng babae sa ating ebanghelyo. So maraming accounts sa Bible connecting healing and kneeling. On Matthew chapter 8 verse 2, a leper kneels before Jesus and asks to be made clean.
So humingi siya ng tulong para luminis. On Matthew chapter 9 verse 18, a ruler kneels and asks for his daughter's healing. Hindi ko po sinasabi na luluhod lang tayo, gagaling na tayo. What I'm driving here is the act of surrendering everything to Jesus, the King of Kings. Si Jesus na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Na ginawa ng babae sa ating ebanghelyo. Hindi siya natinag kahit ikinumpara siya sa isang aso na walang karapatan. She claims a position in the household. Hindi isang privilege or katumbas ng mga nasa loob, kundi isang karapat-dapat pero pwedeng tapunan ng grasya ng Diyos. Blessing na kahit sobrang liit ay sapat na para gumaling ang kanyang anak. Kaya naman, sa bagay na ito, pinuri siya ng Diyos. Pinuri ang kanyang pananampalataya kung gaano ito kadalisay at katotoo. Kanina sinabi ko, this Canaanite woman represents the unclean from the gospel yesterday. Pero sa ganitong klase ng pananampalataya, masasabi ba natin na unclean pa rin siya? Hindi man siya nagmula sa lahi ng Israel, pero ang puso niya ay nasa hari ng Israel. On Matthew chapter 15 verse 18 it says this, that what comes out from the mouth proceeds from the heart. And what comes out from the heart determines what makes one clean. Ang lumabas sa puso ng babae ay pananampalatayang puro, dalisay, busilak, ng kapangyarihan ng Diyos ay sobra-sobra para sa lahat. Para sa karapat-dapat at hindi karapat-dapat. In a little while, we will be invited to the table of the Lord. May imbitahan tayo sa hapag ng Diyos. Tandaan po natin, para po ito sa lahat. Kaya dapat, sana, huwag po nating pinapalagpas ang ganitong bagay sa ating buhay. Dahil pinapamalas nito, ang grasya ng Diyos ay sumasa ating lahat. Amen?